Okay? Vice President Sara Duterte nakipagtalo. Talaga namang nakita natin yan. Nadinig, nakipagtalo sa Kongreso o sa Kamara sa mga member ng Kongreso. Budget, pinagpaliban. Na-defer yung budget. Kasi sa halip na makipag-ugnayan, sumagot ng matino. Hindi pabalang ang sagot, kaya diniper. Nagulat siya. Akala niya kasi ganun-ganun lang. Okay, kung bakit diniper at yung aking personal observation ay ating papaliwanag maya-maya. Philippine National Police hindi po aalis sa compound ni Kibuloy. Medyo merong sari-sariling interpretation tungkol doon sa court order na kinagulat ko rin bakit yung Davao RTC ay nagpalabas ng order na pinapaalis yung mga pulis. Pero dun sa interpretation sa court order, magkaiba yung paniniwala ng mga abogado ni Kibuloy at saka ni General Torre. Ayan, yun ang mabigat yan. Pero ngayon, ang policy ng PNP, Department of Interior and Local Government, National Government, hindi aalis at hindi umalis ang mga pulis dun sa compound at magpapatuloy ang paghahanap kay Kibuloy na pugante talaga. Okay? Eto, sandali yung report ng News 5, kasi ang News 5 isa sa mga lehitimong media organization na natin na monitor. Although marami yan. News 5, GMA7, Net25, UNTV, PTV4, ano pa ba? Baka mayroon akong dinabanggit. Alam mo, basta lahat to ang mga media organization sa television. Alam ko yan, dahil nandiyan din ako. At dun sa mga nasa iba pang media, sa radyo at iba pa. Tingnan niyo, pakinggan po ninyo itong report na ito na dahil nga sa magkaiba ang paniniwala doon sa court order na pinapaalis yung mga pulis. Akala ng abogado ni Kibuloy, lahat ng pulis sa loob at labas ng kanilang compound pinapaalis. Pero malinaw na pinapaalis yung barricade lang, yung barkada sa labas at ano. So ayan pakinggan niyo itong report na ito na kayo na magpasya. Pero ngayon pa lang sinasabi ko, hindi umalis lahat, hindi aalis at sa halip magpapatuloy ang paghahanap ng PNP at pagpapatupad ng warrant of arrest. Kasi yung warrant of arrest hindi naman pinagbawal Wala naman pwedeng mag-recall ng warrant of arrest. Ang nakakapagtaka nga rito, yung kaso na transfer na sa Quezon City at nasa Pasig. Pero yung court, yung judge ng RTC ng Davao nagpalabas ng order na pumapabor doon sa kampo ni Kibuloy. Kaya nga, kayo nang bahala kung ano yung pananaw dyan. Matapos silang magharap mismo sa kampo ng Region 11 dahil po para linawin ito nga inilabas na utos ng korte na temporary protection order. Magkaiba po ang kanilang interpretasyon. Kung ang kampo ng KOJC, ang interpretasyon nila ay talagang totally paalisin na lahat yung mga miyembro ng PNP dito sa buong compound, ay sa interpretasyon naman ng PNP, tanging mga barriers lamang ang inuutos ng korte na alisin ng PNP. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Ayan magkaiba ko talaga. Bitbit ang court order ng Davao RTC Branch 15. Pumunta ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion sa compound ng religious group kanina. Sinalubong ng KOJC member si Attorney Israelito Torion at ang sheriff ng RTC ng Davao. Kapansin-pansing marami pa palang miyembro ng KOJC ay nasa loob ng compound. Iba ho yung interpretation Hirap yan. Sandaling hinarang ng mga pulis si Attorney Torion pero pinapasok din para ihatid ang dokumento. Nakasaad sa temporary protection order, dapat daw alisin ng mga pulis ang anumang inilagay nilang barikada o harang. Pwede na po kayo umalis. Yun po ang order ng korte. Mali ang interpretation. Inorderan po na umalis na po dito sa KOJC compound. Sandaling nagtalo sina Attorney Torion at Police Brigadier General Nicholas Torre III sa interpretasyon sa utos ng korte. Proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. So therefore, sa akin po my turn. Yes, sir. Bago tayo mag-almayo, you are talking about presence. Tanong pa ng PNP, anong barikada ang dapat nilang alisin? Hindi rin daw malinaw kung dapat nga tuluyang umalis sa mga pulis. The protection order, never it is mentioned that the police stopped the implementation of warrant of arrest against fugitive Kibuloy. Wala naman talaga. And never was it mentioned that we will vacate the premises. Sabi rin ni PNP spokesperson Colonel Jean Pardo,
Hindi naman pinipigilan ng mga pulis sa mga KOJC members na maglamas-masok sa compound. They are free po silang pumasok at lumabas. Just can imagine, nag-start po tayo ng Sabado sa pag-i-implement po ng warrant of arrest. Kung wala po nakakapasok sa kanila, gutom po lahat ng tao doon. So, nakakapagpasok sila ng pagkain doon, nakakapagpasok sila ng tubig doon, pumapasok po yung kanilang mga ambulance doon, at yung iba pa pong mga gamit ng mga sasakyan po nila. Muling nabanggit ng mga pulis na may na-detect na may heartbeat at signs of life sa ilalim ng lupa sa compound gamit ang ground-penetrating radar. We are making focused search. Remember, hindi naman lang sa city nangyayari yan eh. Di ba? With the resources, the money that he has, and the time that he has, yung connect the dots. We will not do this unless na very, very convinced kami na nandiyan talaga siya. Sabi naman ng KOJC, ginamitan na ngayon ng jackhammer ng mga pulis ang compound para maharap ang pastor, bagay na hiniling nilang itigil na. They are ordered to cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as properties of the petitioners. The act of jackhammering the structure of the building of KOJC, not owned by Pastor Apollo Sikibuloy, is accordingly included in the cease and desist order. Itinanggi naman So ayan, magkaiba ho talaga yung interpretation nila eh. Pero tingnan natin, si General. yan ang mga pulis. Hammering. What jackhammering? Parang hindi ko alam yun. Ginagamit namin may ginagamit kami para hanapin. But that's non-invasive pa. So wala tayong X-ray lang ang tumatagos. So wala Nagbabalita Ayan, mula sa so FAP. talagang ano ha. Yeah, so tuloy pa rin. Yan, at least nadinig po ninyo. Tuloy pa rin yung tensyon or paano ba natin i-describe yan. Kasi nga malinaw naman dun sa court order ng Davao RTC, hindi pinapatigil ang implementation ng warrant of arrest. Unang-una, walang jurisdiction ang RTC ng Davao, ipatigil yung warrant of arrest kasi ang nag-issue niyan Pasig. Ang kanyang pinapaalis lang ay yung mga barkada ng mga pulis. So, hindi ibig sabihin totally i-pull out. Ang interpretation ng mga abogado, umalis na kayo, pinapaalis na kayo ng korte. O, sa lungat naman, magkaiba. Alam nyo dito sa atin sa Pilipinas, kahit mga abogado, bigyan mo ng tigigisang libro yan na pare-parehas ang libro, isang Republic Act. Pagkatapos silang basahin yan, iba-iba ang interpretation, magtatalo-talo. So, ganun ang nangyari ngayon. Buhay na buhay ang demokrasya. Ang sabi ng kampo ni Kibuloy, umalis na kayo mga pulis. Merong court order. Sabi naman ni Janatore, hindi kami aalis, hindi pinatitigil ang warrant of arrest, magpapatuloy kami ng paghahanap. Ang pinapaalis yung mga barkada, wala na yan, di ba? So, sabi ng gobyernong nasyonal, tuloy. So, yun po yung nangyayari ngayon. Sa ayaw at sa gusto ng Kingdom of Jesus Christ at ni Kibuloy, nandyan at ipapatupad ang warrant of arrest. Hahanapin pa rin si Kibuloy at kanyang kasamahan. Yan ang paninindigan ng Estado sa kailang interpretation doon sa court order. Kung bakit naglabas ng court order ang korte, bahala na kayo kung ano iniisip nyo. Dahil galing sa Davao yan. Pero yung court order coming from RTC, Regional Trial Court ng Pasig, Metro Manila, buhay na buhay yung warrant of arrest. Yun ang nangyayari. Okay? So abangan ninyo, marami pang pwede. Tuloy ang paghahanap. Dinedetect na talaga nila yung merong nag-uusap daw ng mga something. Sana hindi daga at pusa yun. Sana tao talaga sa ilalim doon sa bunker para kung sikibulo yun. Anyway, sa akin pong interpretation, opinion, ito habang tumatagal ang isyong ito, lahat sila nasisira. Yung gobyerno, pulis, nasisira dahil parang ang hina, hindi nila mahuli yung isang tao o isang grupo. Yun ang kahinaan, pero ginagawa naman nila sa pagrespeto at hindi yung marahas. Sabi lang nilang kabila, marahas. Pero ang malaking kasiraan dito, sa aking paniniwala, sigurado magagalit ng mga followers nila, pero wala akong pakialam dyan, yung akusado na pugante. Kasi malinaw na pugante na yan. Merong court order at ang warrant of arrest, kahit saan lugar yan sa buong mundo, pag merong warrant of arrest, dapat sinusunod. Alam niyo, pag may warrant of arrest, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Sumurrender ka or magpa-aresto ka. Ang lahat ng haharang sa court order o warrant of arrest dapat hulihin, dapat kasuhan. Obstruction of justice, alam ba nyo doon sa pagharang sa warrant of arrest? Ang kaparusahan dyan, pwede kang makulong ng 4 na taon hanggang 6 na buwan.
Ganun po, under the law. Ang problema, binabaliwala yun, hindi kaya kailangan may sampulan eh. Ha? Inuulit ko, magkakaiba man ang batas dito at sa abroad. Pero sa ibang bansa, pag may court order, nire-respeto yan, sinusurrender at nagpapahuli ang kahit sino. Dito sa atin, nalalaban. Dito sa atin, pinoproteksyonan. Dito sa atin, gumagamit ng human shield. So ano ang pagkakaiba? So ang aking tingin, ang nasisira at tuloy-tuloy na nasisira ay yung subject ng warrant of arrest. Yung akusado o yung pugante. Kasi walang-wala ka na sa hulog, walang-wala ka na sa tamang paninindigan na sumunod sa batas at harapin ang responsibilidad sa akusasyon. Di pa naman guilty yan eh. Akusasyon pa lang ito sa iyo eh ha. Nagtatago ka na para kang gustong pang maging rebelde kasi ang inyong pag-withdraw ng support sa administrasyon sa pagpapatupad ng warrant of arrest, ang inyong tugon ay mag-resign ng Pangulo. Pabagsakin ng Pangulo. Anong klase yun? Di ba? Yan, only in the Philippines. Okay? Para meron kayong background. Kakaiba talaga sila ha. Ibang-iba kayo. Anyway, so good luck. Congratulations pa rin sa mga kinaukulan. Kung ayaw sumuko ni Kibuloy, manatili siyang nagtatago, buhay niya yan. Bahala siya. Pero habang siya nagtatago, ang damage nasa kanya. Ang public perception, public opinion ay hindi niya makukuha. Katunayan, galit sa kanya. Katunayan, wala nang respeto sa kanya. Katunayan, ay kakaunti na ang naniniwala sa kanya. Ang damage napakatindi yan. Kasi nagpapakilala kang leader, makatao ka, professional ka, pero court order lang, tinaguan mo. Nagkakagulo na yung mga member mo, may namatay na nga dahil natake sa puso. Tinaya mo ang buhay ng mga tao, ginagamit yung buhay ng mga tao para sa iyong personal na interest. Kasi yan ay personal. Hindi naman national issue yung warrant of arrest at saka yung sexual abuse at qualified human trafficking. Okay? Any comment, reaction? Sige lang po. Salamat. Ellen Liarte, salamat. Sarah Brightman, salamat po. Crispin Pademo, salamat din po. Thank you. Okay. Ayan, sandali ha. Paparinig ko naman ito. Ako, meron ba ito? Sandali, makuha natin itong tungkol nga ho dito sa Vice President Sara Duterte nakipagtalo sa congressman, sa kongreso, sa public hearing ng kanyang budget. Okay? Kaya ang budget niya, diniper, pinagpaliban. Saka naman nakakitang ikaw may kailangan. Alam niyo sa totoo lang, sa tagal ko na po sa media, nag-cover ako ng halos 10 or 9 years sa kongreso bilang mamamahayag. Sa Senado, nagko-cover din tayo dati ng mga balita niya. Kahapon lang ako nakarinig ng gano'n na yung may kailangan ng budget ay siya pang mas mataray, nakikipagtalo at gusto niya siya ang masunod kung ano ang kanyang sagot at ano ang kanyang isasagot. Diba? Kakaiba. Ang budget proposal ng Executive Department mula sa Office of the President at lahat kasama na ang Office of the Vice President, subject yan for approval. Subject yan for debate ng Kongreso at Senado. Pero sa umpisa, pag isinumite, tinatawag ng Committee on Appropriation ng lahat ng agency o ahensya ng gobyerno para yung specific proposed budget mo, ipaliwanag mo saan mo gagamitin at saan mo ginamit ang nakaraang mga budget. Aba ayaw ni Duterte, ni Sara na tanungin yung kanyang budget ng nakaraan. Ang gusto lang pag-usapan na yung budget ng 2025. Hindi nga pwede yun. Gusto niya siya ang masunod. Nagtalo-talo tuloy. So, akala niya, nagmahaba ang pasensya ng mga congressman. Pinakita ko naman sa inyo ng live. Pero bandang huli, mayroon nang napikunahan isang congressman, nag-motion siyang i-defer, ipagpaliban ng budget kasi hindi na nila gusto ang attitude, ang ugali, ang pagsasalita at pagsagot ng pangalawang Pangulo ng bansa. Kakaiba talaga eh. Kung tingin ko yan, Madam Vice President Sara Duterte, baka nakalimutan mong national official ka na. Ang Kongreso nag-approve ng budget, baka nasanay ka dun sa City Council sa Davao na kung anong gusto mo yun ang masusunod. Hindi pwede yun. Sa Kongreso, bilang kinatawan ng taong bayan, maging sa Senado, ganun din. Eh doon sa Senado, di ba, nakipagtalo siya kay Ontiveros, walang nangyari. Tapos sa Kongreso kahapon, ganun din. Ayaw sumagot ng matino. Ito, meron yatang, sandali, meron ilang portion dito, ilan lang Okay? How about yung mga Yan, si Astro. Na umabot po ito sa 3.5 million. So, pwede bang maipaliwanag Yun. kung bakit ito pinurchase na ng Chief? Madam Vice President, Madam Chair, I still request for the rules of the budget hearings. Oh,
Alam mo, hinihingi yung rules. Okay, gusto mo sagutin ko, ma'am? Yes, madam. This is a hearing on the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, confidential funds. Nasaan dito? Honorable Brands, ito yung continuing, continuing questions pa natin yung 2024, during the last budgets, hindi na ipaliwanag natin. Confidential fund po ang pinag-uusapan. Hindi may paliwanag ni Vice Alam President. naman natin na wala ito sa budget ng 2022. So, ito, Madam Chair, sa rule naman natin, lahat dito tinatanong no? So, according to the budget, whether it is in the past, kasi nakikita natin yung utilization noong mga budget, kahit na yung past years, ay pwede natin busisiin dito, Madam Chair. Tama ba ako, Madam Chair? I will agree with you, the Honorable Franz Castro. You may proceed, Yes, ma'am. Vice President. Yun yung sagot ko, ma'am. Nasaan ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal of 2025. Where in the budget proposal of 2025 is the item confidential funds. In aid of legislation nga ninyo, nakalagay nga doon sa rules ninyo, diba? The discussion should be germane to the topic. The topic is a 2025 budget proposal. Now tell me, Madam Vice President, the Honorable Franz Castro has already provided a sufficient explanation for why she asked the question, so please proceed with your answer. Madam Chair, why are we discussing the budget of 2023 and 2024? Honorable Franz Castro. So kung ayaw niya sagutin, Madam Chair, so let me go through na lang with my question kasi related naman ito. Remember, Madam Chair, question natin ito noong last year, yung 125 million na ito ay hindi ito maitanong. Ito yung 125 million kasi. Yung confidential fund. Confidential. At ngayon, kailangan natin maipaliwanag at if it's in the interest of the people, yung 125 million na ito, Madam Chair, kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Kasi related din naman talaga ito sa budget, Madam Chair. Madam Chair, Yes, you may proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Oh, kita nyo? Hinihingi niya yung rules ng Committee on Appropriation. Hindi naman, wala namang authority ang resource person na manghingi at questionin ang rules. Akala mo yung sunod niya, bandang huli, nag-request siya palitan yung presiding officer ng public hearing. Di ba klase? Ha? Kita nyo? Hiningi na niya, sabi niya. I-request niya, pinapalitan yung presiding officer. Vice President, Yan. with due respect, Sumagot na yung chairman. you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce a motion. You are a research person. This hearing, Madam President. I requested your research person, I requested So the chair will deny Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Marinig mo yung sinabi niya, ma'am. So please proceed. Ka sa kanya kanina. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question, di ba? Please explain Nakikipagtalo po, ayaw niya sumagot. the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, Honorable Franz, do you want to read A that? total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, So, ayan o. So, well, kakaiba ho talaga. Sipin mo, alam mo nyo sa takbo sa Kongreso, rules ng Kongreso, nung kahit nung araw pa ako reporter na naka-assign dyan,
At kahit sa Senado, kahit saan, City Council, Municipal Council, Sangguniang Panlalawigan, mga probinsya sa local, sa National Congress and Senate, may kanya-kanyang rules yan. At yung rules na yan, ang nag-i-implement ay ang mga congressman, senador, or yung mga sangguniang panlalawigan ng mga konsilor. Ang resource person o yung, ano ba tawag niyan? Resource person o guest sa mga public hearing, walang karapatan questionin ang rules. At wala rin karapatan, lalo na yon, na mag-motion na palitan yung presiding officer. Pangbabastos yun, pang-iisulto yun. Kahit na anong topic sa public hearing, ito, budget pa ito. Nahingi ka ng budget para aproban yung budget mo. Nagpunta ka dyan para aproban yung budget mo ng Kongreso. Yung mag-a-approve ng budget, binabastos niya, binaabara niya. Isipin mong resource person, ang nag-motion siya na palitan yung presiding officer, di ba pang iinsulto harap-harapan? Eh sabi nga ni Congressman Gimbo, wala kang karapatan dyan. Don't do that. Hindi pwede yan. Kami ang masusunod sa rules namin. Hindi ikaw. Sumagot ka lang. Ayan po. Wala eh. Alam nyo, mahaba yan. Lumala ng lumala. Hanggang sa bandang uli, ayaw na talagang sagutin. Talagang nagtataray na siya ron talaga. O, hindi may nag-motion. Diniper. Automatic. May nag-second motion. Tapos, hindi na-aproban. Hindi siya nabigyan ng budget. I-reschedule yan. So, matatagalan. Alam nyo, pag sa Kongreso, pag diniper ang budget mo, matagal yan bago masundan. Kasi naka-schedule yan araw-araw. May morning, afternoon hearing hanggang gabi sa dami ng departamento. Pag nandun ka na sa schedule na yung magpasalamat ka, dahil yun na yung pagkakataon mong i-depensa yung budget mo. Para pagka na-justify mo, yung unang hearing, ma-approve na yan. Diretso na sa plenaryo. Pero kung unang hearing pa lang, pinagbibigyan ka ng lahat ng pagkakataon, sa halip na sumagot mo, binabastos mo pa ang Kongreso at ang komite. Aba, paano a-approve niya? Parang sa isang pamilya, yung anak kailangan ng pera. Lumapit doon sa tatay at nanay niya. Nung sabihin ng tatay at nanay niya, sandali anak, wala pa tayong pera. Sandali anak, saan mo ba gagamitin ng pera? Last week, binigyan ka ng ganitong amount. Ngayon, kailangan mo ulit. Pakapaliwanag mo nga, saan mo ba ginamit, paano mo ba gagamitin? Hindi ba yun ang gagawin ng magulang? Yun namang anak na hingi ng pera, ipapaliwanag saan mo po ginamit at paano po humingi ng budget. Hindi pwede yung nahingi ka ng budget, mas matapang ka pa sa hinihingan. Ikaw ang may kailangan, ikaw pa yung mataray kaysa sa magbibigay. Ganon ang attitude ng pangalawang pangulo ng ating bansa. So, any comment, reaction? Iso lang ito. Ito naman yung aking observation at pinarinig ko sa inyo. Maiksi pa nga yan eh. Napakarami ho dyan na tarayan. Napakarami ho dyan na naging debate. Nag-try pa nga si Gloria Macapagal-Arroyo ipagtanggol si Sara, pero hindi rin ho siya umobra. Kasi dyan sa Kongreso, numbers game. Pag nag-rule ang komite, nagbotohan kung sino ang lamang, ang nakakuha ng maraming boto, yun ang masusunod. Ilang beses ipinuhos ni Gloria Macapagal-Arroyo na dapat daw ang pag-usapan 2025 lang budget. Hindi nga pwede. Kasi masamang precedent, masamang halimbawa na kung doon sa ibang departamento, tinatalakay ang mga nakaraang budget, hindi lang yung incoming year ng budget. Tapos sa Vice President, parang VIP treatment ang tatalakayin, proposed 2025 budget na. Hindi pwedeng itanong ang nakaraan, hindi pwede yun. Kasi, papaano lang pag pinagbigyan mo ang Office of the Vice President na ang talakayin ay yun lang kanyang budget proposal. At hindi na tatalakayin yung ginastusan ng nakaraang budget. Eh kung lahat na lang departamento at lahat ng opisina ng gobyerno sa Office of the Executive Department, eh ganyan ang maging motion at ganyan ang kanilang patakaran. Huwag niyo kami tanungin kung saan namin ginamit ang budget. Ang ating pag-usapan, yung aming proposed budget, ano mangyayari? Huwag natin kalimutan, people's money, pera ng bayan. Ang mga kongresista ay representatives ng taong bayan. Kaya nga tinawag na House of Representatives. Sila yung kumakatawan sa bawat distrito at party list group or marginalized sector na kumakatawan. At yung mahalagang pera ng bayan ay dapat inaalagaan. Inaalam kung saan ginagastos. Yun eh. Hindi yata naintindihan ni Inday Sara yun. Ako nalilisip pa nga yung kanyang mata dumadang huli. Isipin mo. Ako sinabi pa niya, ang dami-dami yun, ako mag-isa. Nagyabang pa siyang gano'n. Saka nakakit. Yun ang attitude na kakaiba. Kaya nga kung ano yung nangyari doon sa hearing sa Senado, na binarabara niya at pinersonal niya si Enteveros, doon sa Kongreso gano'n din. Isipin mo sinabi, yan si
Si Castro, convicted yan sa pag-aabuso sa mga kabataan. Isipin mo, anong kinalaman ng kaso sa korte ni Congressman Castro doon sa budget hearing ng Office of the Vice President? Totally wala, hindi ba? Tapos yung isa pa, si Manuel, Raul Manuel, sinabi, member yan ng Communist Party of the Philippines. Anong kinalaman sa budget? Yun. So, ang layo-layo ng mga sagot. Anyway, bahala na kayo. Alam ko magagalit yung mga DDS at saka yung Kibuloy, DDS camp, Duterte, isang grupo yan. Magagalit sa isyo. Tuwan-tuwa sila yan. Doon sa katarayan at style ni Aya, yung pagiging ibang klaseng attitude ng pangalawang pangulo ng ating bansa. Tuwan-tuwa yung mga DDS dyan, pero ako hindi. Hindi magandang halimbawa yan. Pagka ganyan ang naging presidente, delikado ang bansa natin. Anyway, so kakaiba, no ha? So anong inyong masasabi dyan? Ang bilis ng oras, no? Kaka 28 minuto na kagad. So, yan po yung ating topic ngayong umaga. Vice President Sara Duterte, nakipagtalo sa Kongreso, sa Kamara, sa Committee on Appropriation, diniper, pinagpaliban ng kanyang budget. Nagulat siya eh. Isipin mo, nung nag-file ng motion, i-defer yung budget, sabi gano'n sa Kongreso eh. Pagka inapproban, tayo na. Wala na. Basta si Inday, nagulat siya. Hindi siya tumatayo. Naiwan siya doon mag-isa. Akala niya, may magmamakaawa na ituloy yung hearing. Eh hindi. Pag diniper, pagka inapproban yung motion to defer, tapos na yun. Umuwi ka na. Bumalik ka kung kailan kakakailanganin. Kung kailan yun, hindi natin alam. Matakalan yun, baka September, kung ano man yan. Napakahirap ma-defer ang budget kasi isisingit-singit lang yan. Hindi ka bibigyan ng priority. Tandaan nyo yan. Pag na-defer ang budget ng isang departamento sa Committee on Appropriation, kahit sa Committee on Finance sa Senado, hindi ka bibigyan ng priority para bigyan ka ulit ng schedule. Sa huli ka talaga, kawawa ka. Hanggang sa malapit na mag-final yung proposed budget, baka hindi pa natatalakay. Ay pagka ginalit mo mga congressman, alam ba nyo na merong authority ang mga congressman na mag-propose ng zero budget? Pero huwag naman sana umabot yun. Kasi pag nag-zero budget, kawawa yung mga empleyado ng Office of the Vice President. Madadamay. Ano sila susweldo? Kung zero budget. Pero pwedeng gawin yan ng mga congressman. Kapag hindi nakipag-coordinate ng tama or maayos ang isang opisyal ng isang head o isang head ng isang departamento o opisina ng gobyerno. Ganun po. May authority ang Kongreso na i-defer, zero budget, o talagang tanungin lahat sa iyo. Saan mo ginastos? Paano mo gagastusin? Dahil people's money na binibigyan ng proteksyon. Hindi ho yata nasana yata si Inday ng City Council ng Davao na kung anong gusto niya, wala na makapalag sa kanyang konsihal. Dito, national ito. Marami pang dapat tanong. Hindi pa nga gaano napapag-usapan yung libro eh. Yan nga, yung tinatanong nga ni Manuel yung tungkol sa libro. Na sinabi niya, member yan ng Communist Party of the Philippines. Anong kinalaman nung sagot na yun dun sa tinatanong about libro na pinastusan ng 10 million? Yung attitude, yung ugali, yung style, kakaiba. Kakaiba si Inday Sara sa lahat ng aking nakitang government official na humarap sa public hearing sa Senado at sa Kongreso. At yung pagiging pagkakaiba niya, delikado yan. Madidiper, baka nga mag-zero budget. Akala niyo yung opening statement niya kahapon, bumanat ka agad. Bago ako ma-impeach, kasi balita ko, merong impeachment dito laban sa akin. Tipo mo ganun lang opening statement niya. Bago siya nagpresenta ng mga budget proposal, isinama niya yung impeachment. Sa halip na makisama, umiar sa mga congressman para kung merong impeachment, huwag nang ituloy, inunahan pa niya. Alam ko, i-impeach niyo ako. Wow! Ay naku, ayaw na. Bahala kayo sa buhay niyo. Ibang klase. Bahala kayo sa buhay niyo, mga taga-suporta ng ganyang klaseng mga attitude na government official. People's money, kahit sino kayo, pera ng bayan ang ginagastos. Okay? Samantala sa iba natin mga balita, nagpa-ambush interview kahapon si Pangulong Marcos. Sabi yung issue sa overkill, hindi daw overkill ng presyo ng mga pulis. So sabi ng Pangulong Marcos, itutuloy kung ano ang sinasabi ng batas. Hindi bumigay at hindi bibigay ang Estado kay Kibuloy. Kung ano man ang kagustuhan ni Kibuloy, hindi masusunod. Ang masusunod, batas. Sabi ng Pangulo, sumusunod lang sila sa batas. At yun ang dapat gawin. Ayan, walang overkill daw po. Talagang kailangan. Kaya maraming pulis kasi 30 hektar, sabi ng Pangulong Marcos
Alam nga namang 30 hectares, magpapadala ka doon, 12 pulis, ano mangyayari? Kaya ganun karaming pulis kasi 30 hectares yung lawak. At talagang malawak yun at hindi pwede ng kakaunting pulis. So, ginastify ng Pangulo as Commander-in-Chief ng Armed Forces at ng PNP, tama lang yung 2,000 higit pa na pinadala doon sa compound ni Kibuloy. Yan, ha? Hindi po nagbago ang posisyon ng Pangulo. Ipatupad ang batas. Huwag daw gamitin ni Kibuloy ang kanyang mga member dahil walang kinalaman. Dapat daw si Kibuloy ay lumabas or harapin ang court order. Huwag gamitin ang kanyang mga member, ang kanyang mga tao dahil walang kinalaman sa kanyang kaso. Yan ang sinasabi ng ating Pangulo Marcos sa ambush interview. Nire-recap ko lang dahil yung ambush interview, ganun talaga eh. Pakutol-putol, iba-ibang topic, pero more or less yun po yung akin natinig sa kanya na tuloy ang paghahanap. At may apila, huwag gamitin, huwag magpagamit ang mga sibilyan dahil wala silang kinalaman sa kasong kinakaharap ni Apollo Kibuloy. Ayun. So, tulad ng sinabi ko, ang PNP po ay patuloy na maghahanap, mananatiling nandyan sa compound ni Kibuloy. Kung hindi man ganun karami, mababawasan na yan. Hopefully, ngayong araw na ito ay magiging normal na rin ang daloy ng traffic at ng iba pa dyan po sa lugar ng Davao, tabi ng airport.